Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa bypass operation sa Makati City. Siya si Marlon Teroramos o mas kilala bilang si Looney. Member of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested the rapper. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. Miyerkules ng nakarang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa matapos makumpiskahan ng for high-grade marijuana. Bagamat mahusay ang mga babala, alam mo mahusay ang pagkakalahat. Mga tunay na ganap, isinulat ng parak. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang kusali kung sa may bigas. Walang oras bago ang rehas ay mahimas. Kasama ko si Ron Henley na Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun, tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa estasyon, dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon. Kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi, dahil bukas meron recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Para na may cancer, kumonta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang paki sa money, kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una kong narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng hilit. Nung nalaman kong lagay na daw ng bata tagilid. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ako sa event. Rekta sa Makati kahit traffic ay kainit. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikip, at si Kuya Albert, yung driver kong mabait. At saka si Idol, aking manager at kapatid na merong thalassemia. Isang kakaibang sakit, kailangan niya lagi sa linan ng dugo na paltawid. At dahil malapit lang sa hotel, yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Yung katabi ko sa backseat, si Ruboy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Malay-siksikan kami sa akin, chiko, wag malikot. Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabi, nag-start na daw yung party. Sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede pay for, baka pwede magpa-picture, kasi idol na talaga ng anak ko ng grade 4. Nagselfie kaming dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Nakakagulantang, isang katutak ng media cup sa amin ang tumambang. Parang utang clan, lampas sa pulo, mabas sa van. Pasensya na idol, napagutusan lang. Bumakbang paatras at wala nang nagawa. Tinutukan ang bereta sa mukha, tinadapa, tinusasan, pilit tinapatingin sa baba. Mga bulsa namin, isa-isa nilang kinapat. Akala ko kidnap for ransom ang sadya, o kaya baka prank lang to na malala lang hiya. Sa likod, hindi sa baba. Sabi! Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kayang kutob na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakitarang mga parak nung isa na sa mga kasama nila na sapat. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang Mirandang binasa, basta-basta lang agad. Sikat na putil at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay. Kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulisya, sa akin daw ng kumpiska. Pero di makumpirma, kasi walang kahit may isang saksi na pumirma. Walang video na palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung silungin? Nung nasagot ko yung PDEA at aking kinundina, mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntirya ng mga ninja cops na gustong magbigda-bigda. Bigla silang nakaisip ng ideya, kasi napanood nila yung live ko sa PDEA. Nung pinanil
handaan yan at kalimitan. Minaman man na ng malayuan malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan, kaya medyo window kasi walang video ng palitan. Nakala ko babay basto na malakihan, nakakapagtaka lang kalibigan. Gusto mo maintindihan at mabatid, gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig, kayang-kaya kuya kitain at triple 1 gig. At kung pusher man ako ng sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Ni hindi ka ako lumalabas ng bahay tsaka di hira mo makita sa kalsada tumawid. At bakit ako magbibento sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana, bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay na mga parata, pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam ko meron akong mga paanan at tapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan.